ito po yung isa sa ito po ang power of the word, example of the power of the word. Two, one word that is spoken and it's so powerful, no? Ito po yung fiat. Ano po yung first fiat, mga kapanalig? Ang first fiat na binanggit po sa Old Testament ay yung unang salita po ng Diyos after nung introduction na pag sinabi po ng Panginoon sa Lumang Tipan, fiat lux, let there be light. Actually po, yung fiat po ay Latin po, mga kapanalig, at ang salita pong fiat, ang ibig sabihin po ay maganap, magawa, ang eksaktong translation ay magawa, gawin. Ganon. Kaya po sinabi ng Panginoon, fiat lux, ito po yung word action. Sa Hebrew, ang tawag po nila dyan, dabar. Dabar is not just word, it's at the same time action, ano? Dabar, light. Parang ganun, hindi tatanggalin na po yung word na let there be, no? Letter, no, fiat. Lux, parang ganun. Pero nilagay po yung fiat, lux. So, ibig sabihin, mula sa wala hanggang sa ito na siya, na mga kapanalig. Ito yung fiat lux. If you notice, mga kapanalig, sa New Testament, kanina, sa hapon na po tayong sa ibang bansa ay tama, ngayon pa lang sila sa ibang country, sa inyo po dyan sa Middle East at saka sa Europa. Kayo po ay December 8 pa. At sa Europe, sa United States, ganun din po. Excuse me. Ang sagot po ni Mama Mary sa gospel po ito, ay fiat, also fiat, mga kapanalig, fiat mihi secundum verbum tuum, parehong word na fiat. Ang first fiat said by God, the world was made. The second fiat pronounced by a woman and Mary, salvation came. Dahil dito, mga kapanalig, napakahalaga po talaga ng salitang Immaculate Conception, dahil po yung fiat ni Mary, yun po ang yun pong fiat na ito ang nagbigay ng posibilidad ng mismong paglilihing walang sala kay Maria at nagbunsod, mga kapanalig, ng pagliligtas ng Diyos through Jesus Christ or in Jesus Christ. So the first fiat was said by God, no, mga kapanalig, yung unang fiat sinabi po ng Diyos, at yung unang fiat po ay naglikha ng buong sansinukob. At ang pangalawang fiat, mga kapatid, na sinabi ni Maria na nagdala naman sa atin ng kaligtasan. Mga kapanalig, ano po ang significance ito? The power of God, God's word, and our power. The power of our word. Okay. At we can make our world and we can even destroy our world by our word. Paano po yung isang sample ng destruction? Si Hitler, mga kapanalig, ay nakagawa ng pangalawang gerang pangdaigdig sa pamagitan lamang po ng kapangyarihan ng salita, practiced in a negative way. Napakagaling, ano? On the other hand, the word of people, no, who talk about peace in the world. Isama po na natin dito isa pong hindi Kristiyanong si Mahatma Gandhi, who talked about non-violence, and these are words also influence the world, no? So ang salita po, mga kapanalig, ay mayroong pong kahalagahan niya. Ang word and action, may sasabi tayo ng yung words, actions speak louder than words. And yet, mga kapanalig, our words are as important as our actions, no? Ang ating pong salita ay kasing halaga rin po ng ating pong galaw, mga kapanalig. So dahil po dito, mga kapanalig, kayong pong mga nanay at tatay, yung pong binibitawan yung salita sa mga anak po ninyo ay mahalaga po yan, ano? Mahalaga po yan. Magbitaw po kayo ng salita ng peste ka anak, tarantado ka anak, nag-i-imprint po sa isip po ng mga bata po yan, ano? Pero ang words of encouragement will help them rise from wherever they are. So ano po ninyo yung salita na mabuksa, na magkaroon po na ano. In fact, mga kapatid, meron tayong tinatawag na isang power of the word, open sesame. Natatandaan niyo po yan, ng bata tayo, open sesame. Tsaka yung ginagamit po ng mga magicians, no? Yung abracadabra. Ito yung mga words na ginagamit po sa mga sabi nilang ginagamit sa mga magic, mga witchcraft. And yet, people of God can also use their word, no, to bless the world.
Bigyan ko po kayo kanina, nababanggit na nasasabi ko po to lagi sa mga pagpapahayag ko po. Isipin niyo po, pag sinabi ko po ngayon sa broadcast na to, sinabi ko kayo mga walang hiya kayo, wala kayong mga silbi, kayo mga nakikinig kayo, ano kayo, you will feel bad. Pero pag sinabi ko po sa inyo, ito kagaya kanina sa recollection dyan sa Ampid sa San Mateo, halimbawa sinabi ko sa inyo mga kapanalig, kayo pagpapalain ng poong may kapal at bibigyan kayo ng palakpakan sila, sabi ko, hindi naman totoo, example ko lang, tawanan sila. Pero let me tell you, maging yung sabi kong biro na yon, it can influence, it can change. So, halimbawa po, ito po yung ano nyo, husband nyo, problema nga ni Daisy, no? Sa problema ni Daisy, anong gagawin daw niya sa kanyang husband? Just keep on saying na ang iyong nanay, yung asawa ay napakabait. Maski hindi mo nararamdaman. Ito minsan kontra sa isip yun eh. Kontra sa isip po yung sinasabi mo. Pero meron ka ng isang maliit na thought na may pagbabago. Ito po yung maliit na buti ng mustasa. Actually, this is also faith. Pananampalataya, maliit lang siya na ang thought mo lang doon sa maliit na yon ay ang asawa ko magbabago. Pero walang signs. Sa lahat ng mga salita, para bang hindi siya totoo. Ganun. Hindi mangyayari, imposible. Ayan. Dito na po apply yung power of the word. Sasabihin mo sa kanya, magbabago siya. Okay. Ngayon, i-unite mo pa yung word na yan with prayer. So, pag nanalangin daw tayo, sabi ng Panginoon, isipin mo na tinanggap mo na at pwede mo masabi sa puno ng sikomoro. Yun po yung mga power of the word. Bumunod ka at matinim ka sa gitna ng dagat. Salita na. At sinabi ni Maria, imposibleng mangyari ito. Tingnan niyo po yung word na nag-uusap sila ng angel. Pansinin niyo po yung gospel, no? Yung sa Luke chapter 1. Habang nag-uusap sila, yung last word ng angel, for nothing is impossible with God. Sumagot po si Mary, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me. Ayan. Ecce ancilla Domini, fiat mihi. Ayun, no? Na mangyari sa akin. And Jesus, immediately, was conceived in Mary's womb. No? At itong batang ito na sinilang sa salita lang ng word na mangyari sa akin. Then, nothing is impossible with God. Paano po yung walang imposible sa Diyos? Pero pong dalawang formula si Mary na binigay sa atin, ano? At ang unang sinabi ni Mama Mary, I am the handmaid of the word, the Lord. That was be it done. Okay. Titin niya po sa lumang titipan, yun po yung looks na sinasabi ng fiat, looks. Whenever we are humble, nagpapakababang loob tayo sa harapan ng Panginoon, at ilagay ang tiwala sa Kanya, and may it be done, it will be done. That's the power of the word. Tingnan niyo po, tingnan po yung babae na, ano po yung power of the word ng babae na inaagasan. For 12 years, inaagasan po siya, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan. Yun po yung power of the word, mahawakan ko lang. Salita na may gawa, salitang gawa, yun, salitang gawa, gagaling na ako. Gumaling siya. Sinong humawak sa akin? Sabi ni Jesus. Ako po. Ayan. Pero humayo ka. No? Hindi siya pinagalitan. Kala pagagalitan. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Beautiful. Beautiful. Anyway, batiin po muna natin si Rose Leones ng United States. Hello. Happy listening po. Good morning yata doon. Palagay ko nga. Okay. Paano po ang paggawa ng power of the word, Father? Give naman example how to. Nanay ng Valenzuela City. May problema ako sa anak ko na panganay. Magti 3 years na po siyang ayaw kaming dalawin kahit kadadating lang niya galing abroad. 2 weeks na siyang dumating. Laging ganon hanggang sa bumalik na siya sa ibang bansa. Uli, di siya dumalaw man lang. Nasa Bulacan ang bahay niya. Okay. Bakit di niya kami mahal, Father? Ito. Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Bakit di ayun, mahal, Father? Kami ng tatay niya na isa lang ng kapatid niya. 34 years old na siya at may asawa at seaman, third mate na. Tama ba yung basa ko? Turuan you ako ng power of the word. Miss namin siya, pero
kami, di niya mahal. Pero wala naman kaming nagawa. Manamali, nagsikap kaming mag-asawa para matapos siya. Tricycle driver lang asawa ko at nagtitinda lang ng itlog sa bahay. Dati para makatapos siya. Excuse me. Mahal namin siya. Okay, at miss namin, pero di niya kami mahal, Father. Yan, kapanalig, Feli siguro to, Nanay Feli. Paulit-ulit mong binabanggit yung power of the word, hindi kanya namin mahal. Yun ang sinasabi mo kaya bumabalik sa inyo paulit-ulit yung yung hindi kayo mahal. Naku po, pero alam ko nagsasalita lang ko ng problema. Nag-express lang kayo kaya pero ipo yung kapangyarihan po kasi it works on the negative and the positive. So ibig sabihin po pag sinabi niyo hindi niya kami mahal, paulit-ulit yung binabanggit, hindi niya kami mahal, hindi kami mahal. Ano po yan, nag-build up, sabihin natin gamitin natin psychological term, nag-condition ka na ng sarili mo. Na ngayon, yung conditioning ng sarili mo, kapanalig Feli, yun din ang bibitawan mong salita ng doon sa tao. Kaya naman, kasi hindi mo kami mahal. Ganon. Ano pong gagawin nyo? Ayan. Ngayon, ito po, sabi ko sa inyo, yung parang kontra yung sarili mo sa mga salita. Sabihin mo lang ganito, mahal na mahal ako ng asawa ko. Ng anak ko. Dinadalaw kami. Imposible ba yun? Imposible nga. Hindi nga dumadalaw Sabihin mo lang siya na dumadalaw. Dinadalaw kami. Ayan. Mahal na mahal ako ng anak ko. Mga kapanalig, mahirap po explain meron po siyang natural explanation. Meron po siyang natural explanation. Yung the way you say it, your body will follow. Yung buong it's the word, tatawag dito. Meron tayong tinatawag na mind over matter, pero meron tayong tinatawag word over matter. Ayan. Yung word mismo na sinasabi mo would dictate back to your mind and the body will project. And the body will send signals. Lagyan na natin body radio signals sa iyong anak. At maaalala ka niya. Gamitin na natin salitang telepathy. Ayun. Pero kailangan po, ang nagsisimula po yun sa thought. No? Good thought. Ang good word po will start with good thought. Pag nagkakaroon kayo ng negative na hindi kayo mahal ng anak ninyo, reverse it. Sasabihin mo, mahal na mahal ako ng anak ko. At sasabihin mo, ayan, my son, my daughter loves me so much at dinadalaw niya kami. Magugulat ka na lang, Sister Fela, dalawin ka. Ayan, bibiro ka sana kayo. Ayaw ko bumili. Magbibiro sana ako, nadalawin ka niya, pagpatay ka na. Pero joke lang po kasi another negative thought, another negative word. Kaya hindi ko, biniro ko rin. Sorry po. Hindi po, nadalawin po kayo, hindi po kayo pagpatay. Buhay. Buhay na buhay. At nag-enjoy kayo sa company niya. Tapos, may magbabago po sa inyo. Baka siguro, ito, hinala ko lang ha, sister. Baka siguro, baka lang naman, pag natawag o kayo tumatawag, baka ho ang unang yung bungad na panalangin, anak, dalawin mo naman kami, padala mo naman kami ng pera. Siguro, baka lang naman, Pangalawang factor, siguro, maaari rin po yung manugang nyo. Kaya po, tirahin yung manugang nyo. Joke. Ang ibig sabihin ko po ay manugang po nyo, padalan nyo rin po ng good thought. Good thought and the power of the word. Now, nagko-combine po yung mga kapanalig. Mabuting isip at mabuting salita. Okay. So, right now, mga kapanalig, please send your thought to the Middle East sa mga terorista. Again, negative word yan to those people who are fighting for whatever they want to fight on. Sabihin mo lang sa Panginoon, sabihin mo lang sa kanila, itong mga taong to ay mabubuting loob at hindi po sila gagawa ng pagpatay. Lagi po sila mag-promote ng buhay. And things happen. Things happen. Nagugulat lang po tayo na paano siya nagaganap. It's just take a little spark. Yan. Okay. Nasaan ba? Hi, Father. Bilis ng oras. Opo, araw-araw po kami nakinig ng mass sa tanghali. Wala po kong absent. Yay! Although minsan, ay late na, pero dahil sa ibinibilad ko pa yung battery ko. Wow naman. Ang mga kapanali sa Abu Dhabi, kayo wala kayong binibilad na battery. Tingnan nyo itong mga listener natin. Nagbibilad ng battery. Dahil wala naman po kaming kuryente. O, tingnan nyo, kayo, sagana sa kuryente, inuubos pa ninyo. Saan ba tayo? Lagi ubusin kuryente pala. Sobra-sobra. Laging naka-aircon. Mag-isang taon na po, tulungan po niya man ako, Father, na manalangin na may mahabag naman po sa amin para magkaroon ng ilaw bago mag-birthday si Diyos. Kakatouch naman to.
kaya yan? Well, of course, hindi natin alam kung paano, sinong ipadadala. Huwag po tayo mag-ano kagad. At least, nag-express po kayo ng word at bigla pong lilitaw po dyan. Hindi ko alam maaring sa inyo pong lugar. Who knows? Hindi natin masasabi. Isa po sa mga biglang nakikinig po sa atin. Alam niyo po, pag humihingi po kayo kay Lord, iiwasan niyo po yung maging demanding. Just ask. No, just ask. Na yung alam niyo masisino naman siguro pag demanding tayo, nai-irritate tayo mga kapanalig, no? So, yun pong binabanggit ko sa inyo. Pero, the mere fact na humingi po kayo, nakikinig po kayo sa radyo, i-wish lang po ninyo sa Panginoon, and magugulat po kayo, the Lord will, bigla lang magugulat po kayo, magkakakuryente po kayo dyan. Sabihin nyo lang po ganito, magkakaroon kami ng kuryente. Meron kaming kuryente ngayon. Meron kaming kuryente now. Okay. How would it happen? I don't know. Paano mangyayari ito? Hindi ko po alam. Sasabihin ko lamang po siya mangyayari. Father, meron po akong itatanong, lahat ba ng relihiyon ay merong kaligtasan? Kung gayon po, hindi pala totoo ang kaligtasan, ay nasa Catholic lang. Totoo ba? Si Didit. Didit, tama po yung sasabi po ninyo, meron pong kaligtasan, hindi po sa atin. At ang Catholic position po, hindi po sinasabi na ang Katoliko lamang po maliligtas. In fact, ang ibang sekta nga nagsasabi noon na sila sabi ng mga Muslim, sila lang true religion. Sasabihin po ng sa kanila maliligtas. Sabi ng Iglesia, paging member ka ng sila lang maliligtas. Ang tawag dito? Hindi po mga born again. Pero mga kapanalig, hindi po sinasabi ng simbahang Katoliko na tayo lamang ang maliligtas. Pero ang sinasabi po natin, ito po ang relihiyon na tinatag po ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, ito po magbibigay sa atin ng daan patungo sa kaligtasan. Sa salita ni Kristo, sa tamang pong interpretasyon ng banal na kasulatan at ng kasaysayan sa pamamagitan po ng pananalita ng ating pong mga teaching body of the church, no? Ang ating pong Masanto Papa at ating mga bishops, no? So, sister, ano po tawag dito? The way while salvation is for all, it also happens in other religions and sects. Let me tell you, ang daan po ng turo ng pananampalatayang Katolikong sa buhay po siya, ay sigurado po kayong makakarating sa kaligtasan. Ayan. Father, nice to hear you. Samantalang binabagyo ang halahala. Ay, ganun ba? Thanks po kay Lord. Nakarating po kayo sa Veritas. Akala kong tagahalala to. Sorry, si kapatid po Adriana Tanyag mula po sa Pasig City. Sa ako po ng Diyos, nung umalis po ako, ay umuulan lang po siya ng ngayon nasa Batangas po yung bagyo. Medyo po mahangin po sa amin at maulan. Hindi po kasi kalayuan yan eh. Medyo malapit-lapit sila ng konti. So, pero alam niyo po kasi sabi ko nga ang duty po namin as broadcaster is hanggat maaari nandito po kami sa radio station. At ito po, actually, ito po ay, to tell you frankly mga kapanalig, ito po ay galing din po sa example ng mga ibang mga priest at saka non-priest broadcasters who are faithful to their duty. So, sinusundan ko lamang po yung line nila, yung kanila pong ginagawa. Kaya ang mabuting example po ng isang tao, minsan wala kang kamalay-malay, sinusundan ka ng iba. So ako po ay produkto rin ng ganung pag-example. At alam kong susundin po ako ng mga future broadcaster, priests and non-priests in the future in Radio Veritas, ng mga ganitong commitment po ng mga kapwa nila pa rin na nauna sa kanila. Yan. Magpapakilala po